Dahil po mga kababayan, tinamaan itong bangag administration sa panukalang batas si Pulong Duterte na isa ilalim sa mandatory drug test etong mga elected officials kasama na ang presidente. Ay ngayon, ginantihan ng mga demonyo etong si Paulo Pulong Duterte mga kababayan. Na kung dati-rate, mayroong Las Cañas at Matubato. Ngayon naman mga kababayan, mayroon na silang Jamie Guban. At dinadawit po ang pangalan ni Pulong mga kababayan sa droga na nangyari pa noong 2019 na ang nagdawit naman sa kanya ay itong prime suspect pa mga kababayan. Na unang-una, ang taong ito is nothing to lose na po mga kababayan ha. Dahil hindi na po ito makakalaya Daan-daang kilong droga ang nasabat sa kanya mga kababayan at siya ang primary suspect. Kaya kung magdadawit man siya ng kahit na sino, kahit pa isampahan siya ng cyber libel, ay irrelevant na po yan mga kababayan dahil mabubulok na siya sa bilangguan Kahit sampahan pa siya ng libel ni Pulong wala na po yung kwenta. At eto naman, ang ipinresenta nito sinatamba sa Kongreso para siraan si Pulong Duterte. Natuting po mga kababayan, wala na pong kredibilidad ang taong ito dahil ilang beses na po itong papalit-palit ng statement at binuhay lang nila ang isyong ito para sirain si Pulong. Panoorin niyo po. Itinawit ng isang dating Customs Intelligence Officer ang ilang miyembro ng Bantay sa lakay yan mga kababayan Customs Intelligence Officer na siya pala ang number 1 na nagpapalusot ng droga. pamilya Duterte kaugnay sa shipment ng shabu na nadiskubre sa loob ng magnetic lifters noong 2018. 2018 pa! Matagal na ito nakulong mga kababayan tapos ngayon bigla-biglang dinawit ang pangalan ni Pulong at saka ni Manscarpio. Fishy ba masyado? Yan si Marian Enriquez. Sinimulan na kanina ang unang pagdinig ng binuong Etong the same people mga kababayan, itong the same crocodiles. Quad Ang Committee sa Kamara para imbestigahan Mga bata ang ni koneksyon ng mga Tambaluslos. pugo, illegal na droga at extrajudicial killings. Yun si Don Gonzales, yung super traidor mga kababayan, na taga PDP laban pa yan dati. Etong si Barbers mga kababayan na krusada daw laban sa droga. Hello, kung krusada ka laban sa droga, ipikit mata mga kababayan sa issue ng presidente. Na number 1 po na nasasabit ngayon sa kontrobersiya sa droga. Barbers, gusto mo gupitan kita? Akala namin barbers ka. Sige, gupitan mo nga ng buhok ang Pangulo tapos ipa-hair follicle drug test mo ang nagupit mo, barbers. Ginanap yan sa Bacolor, Pampanga dahil malapit doon ang mga pogo at illegal na droga na nadiskubre sa Mexico. Tapos 4 na committee talaga ang kanilang mga kababayan, no? Combine, full force sila mga kababayan dahil ang inimbestigahan puro ang yung dinidikit nila na issue sa dating presidente, sa dating administrasyon. Pogo, itong EJK, itong sinasabi nilang droga na nasabat daw sa magnetic lifter, na sinasabit nila ngayon lang ang pangalan ni Pulong. At yung iba pang mga extrajudicial killing, ganyan. Bago pa man matalakay ang pogo, inilabas bilang testigo si dating Customs Intelligence Officer Jamie Guban. Kabilang siya sa nakadiskubre sa shabu na natagpuan sa At obserbahan niyo mga kababayan kung paano siya magsasalita, di ba? Halata masyado na rehearsed. Parang memoryado ba? Tapos ang acting mga kababayan na pilit at hindi magaling ang pagka-acting. Sa Port of Manila noong 2018 na nagkakahalaga ng 6.8 billion pesos. Ang revelasyon niya, ang may-ari raw ng shabu shipment ay ilang miyembro ng pamilya Duterte. See? Bigla mga kababayan, sinabit ang mga Duterte. Hello? Kung iisipin niyo talaga mabuti etong mga Duterte ang number 1 nakikipaglaban sa droga. At unang-una, kung sila man ang may-ari niyan, ilumusot na yan. At pangalawa, kung mga durugista pa itong mga Duterte, ay sobrang yaman na sana nila. Namumuhay na sana sa karangyaan. Tingnan mo, ito si dating Pangulong Digong, si Pulong. Simple ang pamumuhay. Hindi nga nakatira sa mansyon. Ang bahay nila mga kababayan ay simple lang. At pangatlo, dapat sana, dati pa lumabas na ang pangalan ng mga ito. Bakit umabot pa ngayong panahon ng rehimen ng Marcos Jr. na kung saan nasasabit itong presidente sa pangalan ng droga. Kaya ang logical lang po na eksplanasyon dito mga kababayan, eto na ang ganti ng mga dorogista dito sa mga Duterte. Galit na galit ang mga dorogista mga kababayan dahil nasabat nga
hindi naman natin pagkakailahan na itong mga Duterte ang siyang sumira talaga sa drug industry sa Pilipinas nung panahon ni dating Pangulong Digong. O eto na ang kanilang ganti mga kababayan. Binabalikan na nila itong mga Duterte. Pati ang ilang malalapit na opisyal sa kanila. Noong tinatalakay daw ito sa Senado, pinagbantaan umano siya ng isang Paul Gutierrez na huwag banggitin ang pangalan ng mga nasa Ito na ang likod. bagong Matubato at Las Cañas mga kababayan. Tuloy-tuloy po akong dinudoro. Oh, tingnan nyo ha, obserbahan nyo yung mata mga kababayan ha. Kapag mga sinungaling mga kababayan at nag-memorize ng script, parang ang likot ng mata, parang ano ba yung susunod na script ko o ganyan. Tingnan nyo. Oh. Jimmy, Oh, pag see? binanggit Oo. ko ang pangalan na to, Oo. pag binanggit mo to, Memorize. Ano ba yung mamatay ka. Oh. Alam niyo po ba kung sino yung mga tao na See? ayaw niyang Scripted ipabanggit? scripted. Si Pulong. Dinamay ng pangalan ni Pulong. Dahil gusto ni Pulong pa-hair follicle drug test pati ang presidente. Si Man. Pati ang asawa ni VP Sara mga kababayan. Syempre, kung saktan mo ang asawa, masasaktan din si VP Sara. Si Michael Yang. At ang sabi niya pa, mga kaibigan Ang likot niya ng ni mata, Bini, ang likot ng mata. Antiporda. Magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Tapos tutuling mga kababayan, ilang beses na yan nagpalit-palit ng statement simula nung nahuli yan. At bakit dyan talaga siya? Nagpasabog sa mga kababayan sa Kongreso, dyan kay Tamba. At pinick up ng media mga kababayan. Lahat ng mainstream media, sirang-sira na ang pangalan ni Pulong pero hindi naniniwala ang sambayan ng Pilipino. Ang naniniwala lang dito mga kababayan ay eto lang mga bibingag. Mga suporta ng babangag mga kababayan at saka mga dilawan, pulahan, mga rebelde at mga anti-Duterte. Convince sila. Tingnan mo pero ang katotohanan mga kababayan, common sense will tell you na ito ay isang demolition job laban sa mga Duterte at ganti yan ng mga drogista na sinasakyan naman ng mga kalaban ngayon sa politika. Ito, kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. No. Sino si Atty. Man Scarpio? Wang maangan pa sino si Atty. Man Scarpio? He is As the if hindi kilala. Itong mga script ng mga buhaya mga kababayan. Tingnan niyo lang ang anong husband of then Mayor Sara Duterte. Now, Vice President, Your Honor. Nirikant Sino bang hindi nakakakilala kay Man Scarpio? o binawi ni Guban noong 2023 ang una niyang pahayag kung saan tinuturo Nirikant niya ang statement niya dati. Nagbago na Ngayon nagbago na naman. Nating tulos ang ungas na yan mga kababayan ay dahil reclusion perpetua na yung kakaharapin yan. Tunay-tuniladang droga. Tunilada ba yan? Libo-libong kilo. niya si dating Colonel Eduardo Asierto na may kinalaman sa shabu shipment. Ang masakit daw para kay Masakit pa. Guban ay siya na nga ang nakadiskubre sa shipment. Siya pa daw ang nakadiscover dahil natiktikan ka Hindi nila maisaan si Digong mga kababayan. Matagal na siguro yung gawain niya. Ngayon, huli. Tapos, 6 years later mga kababayan, hindi na si Duterte, ginantihan si Digong. Sinabit ang anak. Paraw ang nakulong. Duda naman ang ilang kongresista sa paiba-ibang testimonya niya. Paano kami maniniwala sa'yo? Mabuti naman at duda ito pero ewan lang natin itong duda niya. Dahil itong si Abante, alam naman natin ito ang affiliation nito, mga makakaliwa. Dahil tinatakot ako nila during that time. Siguro, sige duda, para maka-explain. Para ma-explain itong taong ito, mga kababayan. Pick upin yung media. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. So, Tapos ang reason niya mga kababayan na dinadawit niya sa Pulong, dahil sinabi daw sa kanya, hearsay. Hindi po yan matatanggap sa korte mga kababayan. Not unless nakita mo talaga na andyan si Pulong. Lalong-lalo na ang testimonya mga kababayan ay galing dito sa ilang beses nang papalit-palit ng statement. ngayon po, ang tamang panahon. Ang pumapato lang dyan mga kababayan nga bobo. Kagaya dyan sa Kongreso. Dahil kung talagang credible ang witness sa ito mga kababayan, andun na yan sa korte. Nahuli na sina Pulong at sina Man Scarpio. Inantay ko po, Your Honor. Itinanggi naman ni dating DENR Secretary Benny Antiporda ang paratang na nanguna siya sa pag-release ng shabu shipment. Kailanman ay hindi raw niya nakausap o nakasama sina Pulong, Carpio at Yang. Tapos eto mga kababayan convince ang mga anti-Duterte dito. Walang
connection. That's why Ito ang gagamitin naman nila paulit-ulit mga kababayan dyan sa mga comment. nagtataka ako bakit ganyan ginagawa sa akin. Kasi we all know na nakakulong nga siya at gusto niyang ma-save siya sa pagkakakulong niya. Dapat bitay na yun, no? Oh. Sa China mga kababayan at sa ibang lugar, wala na. Singapore at saka Indonesia, bitay na yun, matagal na. Gawa niya ng paraan na tama, wag na siyang nandamay ng taong walang kasalanan. Nananabla eh. Sa hiwalay na pahayag ni Pulong, itinanggi niyang kakilala niya si Guban. Wala raw silang anumang transaksyon o ugnayan, kaya wala raw rason na pagbantaan niya si Guban. Malinaw rin daw na walang kredibilidad si Guban Correct. at walang basihan ang kanyang pahayag. For sure mga kababayan, yan ang gagamitin ni Trillanes doon sa kaso niya kay Pulong Duterte at Manscarpio. Oo. Si Gutierrez naman sinabing hindi niya personal na kilala ang mga Duterte kahit si Michael Yang. Hindi rin daw niya personal o professional na kakilala si Guban noong nasa customs beat pa siya. Hindi pa naman nagbibigay ng pahayag ang iba pang dinadawi ni Guban. Aasikasuhin na raw ng Quad Alam namin ang purpose niyan eh. Black propaganda lang yan mga kababayan. Committee Wala rin niyang kapatutunguhan. na maisa-ilalim sa Witness Protection Program at mailipat ang kustodiya sa kamara ni Guban. Oh, yan ang purpose niyan mga kababayan. Kahit pa itong clear na suspect, ha? Clear na suspect to, yung taong iyon. Ginagamit niya yun ng bangag administration mga kababayan para atakihin ang mga Duterte. Tapos, ang kapalit, ilalagay sa Witness Protection Program. Sasabihin na, whistleblower. Oh. Tapos, bilang kapalit, exempted sa kaso. Makakalaya ang durogista. Diyos mio, para igiit lang ang mga Duterte. Ay naman, babangag talaga, di ba? Pero sa ngayon, siniguro ng Bureau of Corrections ang kaligtasan ni Guban sa bilibid. Tuloy-tuloy po akong Oh, nagsisinungaling! Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa bago na namang pautot ng mga demonyo sa Kongreso? Post your comments below.